Dismayado naman ang ilang civil society organizations sa sinapit ngayon ng panukalang Bangsamoro Basic Law at sinisisi ang mga mambabatas. Itinuring kasing failure ang pagpasa sa BBL sa administrasyon ni Pangulong Aquino. Bukod dito, pinangangambahan din nila na maideklara ng unconstitutional ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. At kaugnay ng balitang yan, magpapatrol live si Albasir Saiden. Albasir, bakit nila pinangangambahang maideklarang labag sa saligang batas ang CAB? Jasper, kung matatandaan natin na sa buwan ng Setyembre noong nakaraang taon ang maghain ng petisyon ang grupong Philippine Constitutional Association o PhilConsa laban sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro dahil yan sa dalawang bagay. Una ay sa kakulangan ng konsultasyon at ang karamihan umano sa mga probisyon nito ay inulit lang mula sa dati ng ibinasurang Memorandum of Agreement or MOA-AD. Kaya't ang pinangangambahan ngayon ng ilang mga civil society organization, kabilang na ang Mindanao People's Caucus, ay magdeklara o ideklara ng Korte Suprema ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na unconstitutional o labag sa saligang batas. Matapos ang privilege speech ni Lanao del Sur Congressman Pangalian Balindong sa huling sesyon ng Kongreso noong Miyerkules, kung saan sinabi nito na patay na ang BBL o bigo na itong maipasa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Aquino. Sinisisi ng ilang civil society organization ang karamihan sa mga mambabatas na hindi nagpakita ng interes na maipasa ang panukalang batas na bubuo sa Bangsamoro. Ayon kay Mindanao People's Caucus Secretary General Bobby Benito, ginamit lang ng ilang mga politiko ang BBL sa pamumulitika. Walang ibang dapat sisihin dito, kundi ang mga lawmakers. Unang-una, wala silang interes. Yung kawalan ng quorum ng Kongreso ay nagpapakita lamang na hindi sincero, hindi serious yung mga congressmen, yung majority of the Congress of the Philippines na resolbahin itong problema natin dito sa Mindanao. Pangalawa, hindi rin natin nakita ang political will sapagkat kung merong political will ang administration, I don't think na aabot sa ganito. And I think na ang nangyari sa Bangsamoro Basic Law ay nagamit siya as a major that serve the political interests of these politicians. Ang worry natin ngayon, how to manage, how to handle the frustration, the expectation of the people, lalong-lalo na yung nasa grassroots. At dahil itinuturing ng bigong maipasa ang BBL, ang pinangangambahan naman nila ngayon ay ang posibleng pagdedeklara ng Korte Suprema na unconstitutional o labag sa konstitusyon ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Hanggang ngayon kasi wala pang desisyon ng Supreme Court sa petisyon ng Philippine Constitutional Association o PhilConsa na nagsasabing labag sa saligang batas ang CAB. Yung 17 years of peacetakingly negotiation between the government and the MILF ay mawawala lahat-lahat yan. Mawala yung Bangsamoro Basic Law, OBL bar ba yan, mawala yung agreement on the security aspect, mawawala yung agreement on the wealth sharing, annex ng agreement, normalization, transitional justice and reconciliation. Everything will put into waste. Jasper, tulad ng Moro Islamic Liberation Front, sa kabila ng lahat ng yan, hindi nawawala ng pag-asa ang mga civil society organization na maipapasa pa rin itong panukalang batas. Kaya't dalangin nila na ang mahahalal na Pangulo ay yung ipagpapatuloy yung usaping pangkapayapaan at susuportahan pa rin yung Bangsamoro Basic Law. Jasper? Albasir, anong reaksyon ng Mindanao People's Caucus doon sa pahayag ni Congressman Pangalian Balindong na wala ng pag-asang may pasa ang BBL sa termino ni Pangulong Aquino? Jasper, sang-ayon sila sa sinabing niya ni Congresswoman Balindong na hindi na talaga o wala ng pag-asang maipasa yung Bangsamoro Basic Law sa termino ni Pangulong Aquino dahil unang dahilan dyan ay 3 na lang yung sesyon na natitira sa 16th Congress. Pangalawa, hindi pa tapos yung interpellation ng Senado dyan sa naturang batas. At kung maipapasa man ito, kung maihabol man ito ng Kongreso at ng Senado, ay ipapasa ito sa Pangulo para pirmahan ito at gawin ng batas. Pero ang tanong dyan, Jasper, ay kung ito ba ay pipirmahan o aaprubahan ng Pangulo, kung ito nga ay diluted na o nabago na yung totoong original o original na version ng Bangsamoro Basic Law.
Jasper. Maraming salamat, Al Bashir Saiden.